Topic po natin para sa may high blood pressure. Okay? Minsan, alam nyo naman, di ba, delikado pag high blood. Pag tumataas yung high blood, minsan sumasakit ang ulo o iba pakiramdam natin. Tapos, ano gagawin natin? Let's say na high blood tayo, gusto natin ibaba bigla yung blood pressure natin. Natatakot tayo. Siyempre, baka ma-stroke tayo, baka may mangyari sa atin. So, bukod doon sa mga maintenance medicine ninyo, meron tayong paraan para mabilis bumaba ang blood pressure. Actually, kaya bumaba kahit 2 minutes lang o 3 minutes. Pero para safe, siguro mga 5 minutes lang gagamitin natin. Paano ibababa ang blood pressure ng kusa lang. Okay, tingnan natin na. So, pag nararamdaman nyo na tumataas yung blood pressure nyo o baka may kaaway kayo o na-check nyo mataas ang BP nyo, ganito pwede nyo gawin. Meron tayong mga techniques, mga 1 to 8 to. Pili lang kayo ng isa o dalawa. Number 1, agad-agad, deep, slow breathing. Yan talaga magpapababa ng blood pressure. Siyempre, high blood ka, kinakabahan ka eh. Mihingal ka eh, di ba? Lalong bibilis ang tibok ng puso. So, gawin mo, upo ka muna, relax ka muna, huwag mo nakakabahan. Okay? Okay lang yan. Mataas ang BP, medyo nahihilo ka. Hinga malalim, gamit ang ilong. So, bibilang tayo ng 4 counts. Kahit gawin nating 4, 5, 6. Pwedeng 4, 5, 6 o 4, 4, 4. Ibig sabihin, 4 seconds inhale sa ilong. Pigilan mo ng mga 4 seconds para ma-relax. Tapos, exhale ng 4 seconds. Pag-exhale sa bibig. Ulitin natin, ha? So, gawin nyo lang mga 4 na beses. Ganito. Pigil lang. Exhale. Actually, mas maganda, mas matagal pa yung exhale. Patagal ng patagal yung exhale. Tapos yung pigil, try nyo ihaba. Gawin nyo 4 seconds, 5 seconds, 6 seconds ang exhale. Subukan natin na hinga malalim. Pigil. 5 seconds. Exhale ng matagal para ma-relax. So, gagawin nyo lang to, mga 1 minute, 2 minutes, relax lang muna, focus lang sa paghinga. Magugulat kayo, bababa na blood pressure nyo, kahit 1 point o 2 points. Okay? Bukod dito, minsan enough na yon, pwede nyo gawin yung second technique. Ang second technique natin, progressive muscle relaxation. Paparelax mo yung muscle mo. Kasi nga, kaya na high blood, tense eh, di ba? Tense ang bibig, tigas, hindi mo alam, tense ang kamay, tense ang leeg, tense ang likod, tense yung paa. So, paparelaxin natin. So, una-una, upo ka muna maayos, galaw-galaw lang muna. So, pwede mo unahin yung kamay mo, di ba? Tense yung kamay mo eh. So, ano muna, close mo na yung kamay mo ng ganyan. Matigas. So, pag close mo matigas, few seconds, relax. Oh, subukan nyo yan. Close mo na, sandali. Tapos, relax. Pwede sabay inhale. Inhale, tigas mo na. Relax. So, pinaparelax mo yung muscle mo sa kamay. Pati sa leeg, nate-tense tayo. So, tense dito. Ikot-ikutin nyo muna to para lumuwag yung leeg. Shoulder shrug, then relax. Okay? Relax yung leeg, relax yung kamay, relax lang yung likod, diretso lang yung upo, pati yung paa, okay lang, stable lang, galaw-galawin. So, unti-unti mo i-relax. Pwede ka nakaupo, pwede ka nakahiga, kung walang ginagawa, kahit nakatayo, basta relax lang muna, dahan-dahan. Okay? Habang nag-slow breathing. Magugulat kayo, bababa na lang blood pressure mo. Number 3 technique. Pwede kayo kumuha isang basong maligamgam na tubig. Simple lang. Isang basong maligamgam na tubig, baka na high blood ka, na dehydrate ka, mainit, napagod, natuyo lalamunan mo, kinakabahan ka, may kaaway ka, salita ka ng salita. So, relax mo na.
Punta ka sa isang water dispenser, bili ka ng bottled water, kuha ka lang ng tubig, puka lang sa tabi, buksan mo yung tubig, relax lang, dahan-dahan, inom ng tubig. Konti-konti hanggang makaubos ka ng kalahating baso, isang baso, relax. Okay? Yung pag-inom ng tubig, nakaka-relax. Diba? Pag may ninenervyos, may umiiyak, nanginginig kamay, bigyan mo lang ng tubig. Umiiyak yung bata, umiiyak yung matanda, bigyan ng tubig, isang baso, mamaya, pwede pa 2 baso. Tapos, mamaya, maiihi na siya. Pag naihi siya, pumunta sa banyo. Yung pag-ihi natin, nakaka-relax din yun. Kaya nga tinawag dyan sa banyo na yan, relax room or comfort room, di ba? Kaya tinawag ng comfort, nagbibigay ng comfort. Kaya tinawag na rest room. Rest, di ba? Nakakapahinga ka. Rest room, comfort room. So, relax, inom, upo lang. Yan. 3 technique na yan. Pag 4 na technique, pwede rin naman nakaupo. Tulad na sinabi ko, nagbe-breathing ka, okay yan, di ba? Nire-relax mo muscle mo. Pero yung utak mo minsan magulo pa eh. Yung utak mo nagpapakabasay, sasabihin, nako, may stroke ka na, nako, lagot na. Maraming bumubulong sa utak mo. So parang mag-focus ka lang sa isang word. O, pwede mo sabihin, kalma lang. Pwedeng Tagalog o pwedeng relax lang. O mga word na peaceful, yan, equanimity, serenity. Meron ka lang word. Yung mga nagme-meditate, ginagamit nila om. Om. Ulit ka lang ng ulit ng om. Kasi yung om, nagbabibrate eh. Om. Pag nagbabibrate, nakaka-relax. Om. Gano'n ka lang, hinga ka lang. Om. Relax lang. Pinapa-vibrate mo lang. Pinapa-vibrate. So in short, imbis na iniisip mo, may stroke na ako, lagot na ako, nagfo-focus ka sa hinga mo, binibilang mo. Tapos nagfo-focus sa pagsabi mo ng relax or pinapa-relax mo sarili mo. That's mindful meditation. So yan, gawin mo lang 1 minute, 2 minute, maganda. Pag 5 minutes, I'm sure bababa na yung blood pressure mo. Okay? 4 na yan, technique. Number 5, para sa ibang tao, effective yung visualization. Mag-isip ka ng bagay nung bata ka na nakaka-relax sa'yo. Siguro para sa karamihan ng kababayan natin, isipin mo nung nasa probinsya ka, lumang panahon, naglalaro ka lang sa batis, o doon sa may mga puno, may mga halaman, na doon ka sa bahay kubo, yun lang ang pamparelax mo, okay din yun. I-visualize mo nandun ka. Okay? Isipin mo yung pinaka-relax na lugar, may puno, may tubig, nakaupo ka lang, masaya ka lang, o baka nung nasa school ka, masaya. Basta, anything that relaxes you, i-visualize mo lang. So, pikit mo mata mo, isipin mo na doon ka sa lumang panahon, maayos lang, kalmado ka lang, nakaupo ka lang, wala kang ginagawa buong araw. So, nililibang mo yung sarili mo kasi pag yung utak mo nilagay mo doon sa magandang bagay ng nakaka-relax sa'yo, susunod din yung katawan. Sumusunod yung parasympathetic system, babagal yung heart rate, bababa ang blood pressure. Okay? 5 technique na yan. Okay? Number 6, may dagdag pa ako kung gusto nyo. Number 6, pwede kayo pumunta sa banyo, mag-cool down. Magpunta kayo sa lababo. Diba? Magbasa ng tubig. Diba? Pwede magbasa konti sa muka. Magbasa ng tubig dito sa kamay. Diba? Magbasa ng malamig na tubig sa leeg. Diba? Mahimasmasan, punasan ng tuwalya. Diba? Pwede yan. Cooling your body. Or punta sa malamig na lugar. Kung may mall na malamig na matahimik, okay din. Pero kung wala, doon ka lang sa isang lababo, magpunas-punas ka lang. Kung na high blood ka, nagdadrive ka ng kotse o jeep, di ba? I-parking mo muna sa gas station. Parking mo sa gas station, punta ka sa banyo, mag-ilamos ka, magpunas ka, upo ka muna. Bumili ka na isang bottled water na malamig. O gusto mo, sports drink na malamig, upo ka lang, inom ka lang, relax. Bababa yan, blood pressure. Cool down. Cool down.
Number 7 tip. Ito favorite ko to, number 7. Kita nyo, ang dami na. Actually, kahit ano dito, low blood, makakokontrol na BP nyo. Number 7, makinig sa relaxing music. Diba? Huwag yung maingay na music, huwag magulo. Ako, makikinig lang ako sa mga love songs na 80s, diba? Favorite natin yung mga 80s, 90s, yan ang gusto kong makakanta. Ng mga teenager tayo, yan ang gusto natin, 80s, 90s. So, nakaka-relax. Kasi pag nakarinig ka ng lumang music, maalala mo yung panahon na nandun ka pa. Diba? Nung, let's say, nag-aaral ako sa UP Diliman, ang ganda ng oval. Yung oval sa Diliman, nung 80s, ikot lang ako ng ikot doon. Ang ganda ng mga puno doon, may lagoon doon, kinig ka lang ng music, okay na. Kahit wala kang dalang music hindi mo naman kailangan na may cellphone, may music. Yung music, i-play mo lang sa utak mo kantahin mo lang siya, pwede na yun. Diba? Imagination, very important. Imagination. Ang nagpapastress sa'yo, imagination mo rin. So, listen to music, pampa-relax. Okay? Kung walang music, music ng nature, music ng tunog ng puno, di ba? Tunog ng ibon, tunog ng tubig, yan ang mga relaxing music. Number 8, last tip dito, pwede konting stretching, konting stretch, konting pa-stretch konti, baka may sumisikip lang sa leeg mo, kaya ka na high blood, pwede rin yun. Konting stretching muna, konting galaw-galaw, kung masakit ang likod mo, magganyan-ganyan ka muna, paggalaw-galaw mo muna yung sarili mo, para lang lumuwag-luwag, kasi nga natetense tayo. Okay? So, itong 8 tips natin, mayroon pa tayong mga ibang tips. Kung makukuha dito, okay? Kung makukuha dito, itong 1 to 8. Number 1, slow breathing. Number 2, muscle relaxation. Number 3, inom ng tubig. Malamig, pwede mag-CR. Number 4, mindful meditation. Mag-isip lang ng phrase like Om. Number 5, visualization. Isipin mo yung mga bagay na nakaka-relax. Number 6, cool down, maghilamos, magbasa dito, magpalamig. Number 7, listen to soothing music. Number 8, pwedeng stretching. Pero, syempre, kung high blood talaga kayo, kung talagang 200 ang blood pressure, may stroke na, minsan, hindi naman nakukuha nitong walo. May tulong pa rin yan. Pero baka hindi makuha. So, kailangan mo ng emergency medicine. Diba? Anong emergency medicine? Yung mabilis din yun, yung gamot mabilis, diba? Pag emergency medicine, actually dati meron tayong binibigay na pambiglaan. Pero para sa akin, ang shortcut, kung ano maintenance nyo, pwede na yun. Kung maintenance nyo, amlodipine 5 mg, diba? Nakainom ka na ng 5 mg, tapos na high blood ka pa rin. O, didagdagan mo pa ng 5, pwede pa yung isa. Hanggang 10 mg naman ang maximum. So, pwede ka mag-extra ng amlodipine mo, o mag-extra ka ng losartan mo, o mag-extra ka ng metoprolol mo, pwede yon. Yung iba, merong mga clonidine, may mga captopril, pwede rin naman yon. So, pero sa akin, try mo muna yung relaxation. Baka makuha na baka stress ka lang Kasi kung na-stress ka lang, tapos na high blood ka, hindi ka naman tunay na high blood, baka itong tips ko lang na relaxation, deep breathing, bumaba na BP, hindi mo na kailangan gamot. Kasi nga, pag ininom mo tong gamot, mamaya masobrahan, bumaba naman masyado. Okay? Ayaw naman natin bumaba masyado. So, yun po. Kung ano maintenance nyo, tuloy nyo lang. Finally, a few tips. Pag gumaling ka na dito, siyempre, pampababa ng BP, bawas alat. Diba? Ito pang long term, bawas alat, bawas fast food, mas balanced diet, mas gulay, damihan ng potassium, potassium intake, saging, orange, spinach, prutas, high potassium nakakababa ng blood pressure, tigil alak, tigil sigarilyo nakakataas ng BP, kape nakakataas ng BP, stress may kaaway nakakataas ng BP, trabaho mong mahirap o stressful, nakakataas ng BP. Okay? And finally, monitor yung blood pressure natin sa bahay.
hanggang mag-stabilize yan. Isa pa palang gamot na kalimutan ko. Merong gamot na, yung mahirap mabili, yung mga pamparelax, yung mga diazepam, Valium, bromazepam, mga Lexotan, yung mga Saynor, pwede rin yun. Pamparelax, mabilis yun eh. Kaya lang, medyo mahirap bumili. So, kung hindi kayo makakabili nun, mahirap makakuha ng reseta ng doktor. Pero, kung hindi kayo makakabili nun, na lang, okay na to. Tapos yung medication nyo. Okay? Sana po nakatulong to para itong tinuturo ko, good for anything to. Good for high blood, bago ma-high blood. Kunyari, feeling mo ma-heart attack ka, feeling mo ma-stroke ka, talagang delikado, magbabara na, itry nyo lahat to, relax. Kasi pag nirelax mo sarili mo, baka hindi tumuloy yung bara. Magbabara na sana sa utak mo, nirelax mo sarili mo, hindi tumuloy. Yung puso mo, nagloloko, ang bilis ng tibok, di ba? Magwawala na yung puso mo, mamaya tumigil yan. Pag sinunod mo to, baka mag-normal ulit yung puso. Bumalik sa tamang rhythm. Kasi nga, sobra kang stress, sobrang stress yung puso at utak, doon na stroke, doon na heart attack. Pag binawasan mo yung stress, aandar yung parasympathetic system, babalik sa normal yung katawan mo hanggang makabalik ka sa doktor mo at ma-adjust yung maintenance medicine mo. Salamat po. Sana po nakatulong to sa inyo. Share po natin sa ating kababayan. God bless.